Hi mga palangga! Kamusta kayo? Finally, natapos din yung ating Boracay Travel Vlogs at maraming salamat pala sa mga nanood na mga vlogs natin with our Boracay Travel. Para ginawan ko siya ng playlist mga palangga. So, kung nagpaplano kayo or you're about to travel to Boracay, so you may also consider watching our vlogs mga palangga para magkaroon kayo ng idea and also travel guide natin. And for today's video naman mga palangga, I'll give you guys an update with my BPI Amore Cashback Credit Card, especially sa mga sumusubaybay sa ating credit card vlogs or credit card series. Credit card series! Yung last vlog natin dito mga palangga is I've shared yung mga disadvantages and limitations nitong BPI Amore Cashback Credit Card. At isa nga sa mga na-mention ko dun mga palangga is yung required spending amount niya, which is kailangan 1,000 pesos and above bago siya mag-qualify for cashbacks for any categories. So, knowing those limitations and disadvantages nitong credit card na ito, so, na-realize ko na maybe it's time for me to explore other type of credit cards na kung saan magiging rewarding pa yung mga small purchases ko. So, not only yung mga bigger purchases, but also yung mga small purchases. Kasi karamihan naman ng mga purchases natin everyday is mga small purchases lang din. And right now is madami na rin nag-accept na mga credit card yung karamihan mga merchants, mapa-in-store man yan or mapa-online. So, nag-accept na din sila ng credit card. Kaya very useful din talaga kung applicable din yung ating credit card or ating type ng credit card natin sa mga small purchases. Pero para hindi kayo malito, you can still use your BPI Amore Cashback Credit Card naman sa kahit anong purchases. Yun nga lang, hindi siya maging eligible sa cashbacks, which is yung rewards na makukuha mo kapag hindi mo na-qualify yung eligible spending amount. So, yun doon ako nag-trigger na maybe it's time for me to explore or to check other types of credit cards na kung saan maging rewarding ako. So, I made a research mga palangga kung ano pa ba yung mga type na credit card na ina-offer ni BPI. Kasi since BPI na yung current card ko, so nisip ko na wag na akong lumayo na iba pang banks. So, check na ako with my current bank kung ano pa ba yung mga ina-offer niya mga types na credit card na kung saan is magiging beneficial siya, lalo na sa mga small purchases ko. And I found mga palangga, and I'm so amazed din dun sa type ng credit card na nakita ko sa kanila, which is yung Visa Signature. So, with the type of credit card mga palangga, I was amazed na magiging beneficial talaga siya sa akin kasi nga, especially sa mga travel ko, mahilig ako sa mga travel. So, magiging beneficial siya sa akin kasi nga meron na siyang free lounge plus one pa for free for another guest. So, magiging beneficial talaga siya sa mga habits ko for travel. And another one is meron pa siyang insurance. So, kapag gagamitin mo yung card mo for paying your trips, like your flights, ganon, flight tickets. So, may insurance pa siyang kasama. And one na sobrang gusto ko talaga mga palangga is yung kanyang earnings ng rewards. Kasi for every 20 pesos spend mo, you can earn 2 points. So, parang 10 pesos, 1 point na siya, diba? So, sobrang rewarding. Kaya, para naisip ko, yun yung type ng credit card na hinahanap ko, lalo na sa mga small purchases ko. So, kung 20 pesos sa 20 pesos ko pa lang, meron na akong 2 points agad, diba? So, naisip ko na parang sobrang ganda ng ganong card. Parang yun na talaga yung hinahanap kong type na credit card para magkaroon ng value or magiging rewarding yung mga small purchases ko. So, I contacted BPI mga palangga, yung kanilang customer service, to inquire kung paano nga ba ako magkaroon ng ganyang ng Visa Signature card na yon. So, medyo nalungkot ako mga palangga kasi sabi sa anong agent is for you to have or for you to get that credit card is kailangan yung current credit limit mo is more than 300,000 pesos or 300,000 pesos. So, yun yung required credit limit. So, nakakalungkot kasi yung current credit limit ko pa lang kay BPI is 50,000 pesos lang. At dahil nga hindi siya kaya ng credit limit ko, so nag-request na ako dun sa customer service na nakausap ko to increase my credit limit into 3 digits amount. Medyo hesitant din ako mga palangga kasi nga sobrang laki nun from current 50,000 credit limit ko into 300,000 or more than 300,000. So parang ang laki ng difference niya. Pero dahil madami rin ako nabasa mga post na si BPI daw galante sa pagbibigay ng credit limit. Madami daw na-approve sa kapag may mga nagre-request ng credit limit increase. So, naisip ko na baka mabigyan din ako ng chance na ma-approve din yung request ko. Kasi originally talaga yung credit limit na binigay sa akin ng BPI is 35K lang. Pero nag-request ako ng credit limit increase 6 months ago.
Kaya nabigyan ako ng 50,000, nag-increase siya sa 50,000. Kaya naman inisip ko na baka may chance na mabigyan nila ako ng additional increase kahit na yun nga lang, sobrang laki talaga ang layo ng kanyang pagitan. Pero ayun, try lang. So, mali mo naman, diba? Kasi madami rin ako ng mga nabasang post na na-approve sila sa ganong kataas na credit limit. So, ayun, nag-submit na rin ako ng request. Nag-process na ako dun sa agent to increase my credit limit. So, same process siya mga palangga. Nag-request ako ng credit limit before. So, they asked me for the amount and also yung reason. So, sabi ko, since dahil 300,000 siya, so gawin na lang muna nilang 400,000 yung request para kung hindi man mapagbigyan yung 400k, so carry lang siya na maging 300k since 300k naman lang talaga yung required na limit to get the visa signature. And also, they asked me for the reason. So, ang reason na sinabi ko dun is dahil nga interesado akong kumuha ng visa signature card nila. So, ayun, binigyan nila ako ng reference number, tapos pinasend nila ako ng income document, one income document through email. So, income document na pwede natin isend sa kanila is, yun nga, payslip, ITR, at saka COE. So, ang sinend ko is yung COE with annual income para nakalagay doon talaga kung magkano yung na-earn ko for the whole year. So, yun yung sinabit ko mga palangga through email. And then, they advised me to wait lang ng about 5 to 7 business days or 5 to 7 banking days for the updates ng request ko. So, within that time period, mga palangga, lagi ko talagang check yung online account ko kung may mga changes ba. So, excited ako makita yung changes na yun eh. So, after 7 days, mga palangga, 7 business days talaga. So, wala pa rin ako nakikitang changes dun sa akin BPI online account, dun sa may credit limit option, na kung saan may kita mo yung credit limit mo. So, wala pa rin siyang changes. Same pa rin siya na 50,000 pesos. So, what I did, I decided to call their customer service ulit to follow up kung ano nga ba yung result ng request ko. And sobrang nalungkot ako sa result kasi nga decline daw yung result. Tapos yan ko sila kung ano yung reason, dahil ba to sa income documents ko, kulang ba yung may target amount ba sila para mabigyan ka na ng ganitong limit na ito. Kaya ano ko yung reason, pero hindi sila nagbibigay ng reason. Kaya sabi nila sa akin, pwede naman daw ulit i-refile or mag-submit ulit ng another request. So, same process, mag-submit ulit ako ng another income document. Tapos, pwede naman daw ako mag-resubmit ulit ng request. So, for the second time mga palangga, nag-submit ulit ako ng another request to increase my credit limit. Pero this time mga palangga, ang amount na sinabi ko na lang is 300,000 just to be exact, 300,000 na lang, na kung saan yun naman talaga yung pinaka-amount na nire-require to get a visa signature card. So, kahit yun na lang sabi ko. And then, ayun, nag-submit ulit ako ng income documents through email. And this time, mga palangga, dahil na-submit ko na yung COA ko nung first request ko, payslip naman yung binigay ko for the second attempt. So, inisip ko na baka may something wrong dun sa documents ko. So, baka nahihirapan sila mag-validate. So, payslip naman yung nilagay ko para naman baka nagbabaka sakaling may changes pagdating sa type ng document. And then, same process pa rin. Binigyan ulit ako ng turnaround time. Takes 5 to 7 business days from the time na nasubmit ko yung document. So, nag-wait na naman ako ng 5 to 7 business days. And after another 7 business days naman mga palangga, nakakalungkot kasi wala pa din changes na nagre-reflect doon sa credit limit ko sa online account. So, I decided to call their customer service again to inquire kung ano na nga ba yung result ng request ko. And sabi sa akin ng agent na nakausap ko is nakastock daw siya sa under review. So, under review pa din daw yung aking documents o yung request ko. So, parang medyo nabigyan ako ng nabigyan ako ng hope na baka this time may kinukonsider pa sila dun sa request ko. So, ayun, dahil nga more than 7 business days na siya mga palangga, ang ginawa na nakausap ko is nire-escalate niya for follow-up yung request ko, and then sinabihan niya ako to wait for another 3 banking days or 3 business days ulit. So, nakalipas naman ng panibagong business days. And after 3 business days naman mga palangga,
Hi, wala pa rin changes dun sa credit limit ko. So, medyo nalungkot na ako. Nawalan na ako ng pag-asa. Pero tumawag na naman ako sa kanila. Siyempre, makulit ako. Tinawagan ka naman yung kanilang customer service just to check kung anong maba yung result na nagre-reflect sa system nila. And nalungkot ako doon kasi sabi sa akin agent na kasap ko is rejected daw yung request ko. So, nakakalungkot. Pero okay lang naman kasi reasonable naman kasi talaga na ma-reject yung request ko kasi nga from 50k tapos into 3 digits ng credit limit, 'di ba? So naiintindihan ko naman. I understand. Yung nga nakakalungkot kasi nga yun lang ang reason lang naman kasi naman talaga doon is para doon sa Visa signature card na gusto kong makuha sa kanila. At dahil hindi ko siya makuha, dahil dun sa mga eligibilities na yon kineme. So, ayun, dun ako nalulungkot. Anyway, binigyan naman ako ng chance. Sabi niya, pwede naman daw natin to i-refile, mag-resubmit ulit tayo ng request. Sabi ko, wag na, pagod na ako. Pagod ako mag-submit ng mga documents at wait ng mga banking days or business days. So, if it is not meant to be, then let it be. Let it be. Baka next time na lang, wait na lang ako na baka mag-aantay sila na lumaki yung income ko, ganun. So, yun din yung naisip ko. Baka dahil nga something, may qualification sila sa amount ng income mo bago ka nila mabigyan ng ganitong type ng amount or ng limit. So, sabi ko wag na. Hindi na ako muna magre-request sa ngayon. Next time na lang. Niremind ko nga din yung sarili ko na may mga reason naman kung bakit nangyayari lahat ng bagay. So, kapag decline ka or rejected ka sa ganitong path, so, ibig sabihin, may the best path pa para sa'yo. So, I decided mga palangga, mag-apply sa ibang bangko. Mag-explore na other credit cards sa ibang mga banks. So, dahil ayoko nang guluhin si BPI, ibang banks naman yung guguluhin. Ibang banks naman yung ating kukulitin. So, I try to explore other types of credit cards na with other banks. And, good news mga palangga, I got my second credit card from Union Bank, which is itong Visa Rewards Platinum. And i-share ko sa inyo mga palangga sa mga next coming videos natin kung ano nga ba yung mga naging journey ko getting this second credit card, tong Union Bank Visa Rewards Platinum. So, share ko sa inyo mga palangga on the next coming videos, ano yung mga naging journey ko, ano nga ba yung mga na-experience ko, ano nga ba yung mga benefits nitong card na to, para kanino ba tong card na to, ano yung makukuha natin dito, para saan to. So, a lot of things na pwede nating ma-discuss sa mga incoming videos natin for this type of credit card. So, baka nga sa inyo, yung iba dyan mga nanood, meron na kayo ng ganito. Kasi, usong-uso ngayon. I mean, parang sa mga advertisement ni Union Bank, so, lagi ko to nakikita tong Visa Rewards Platinum. So, baka iba sa inyo is meron ng ganito. So, share nyo naman mga palangga sa comment section kung ano yung masasabi nyo, ano yung ba experience, or anong meron dito sa Visa Rewards Platinum. Para naman mabigyan natin na idea, iba natin mga palangga. So, ayun, tatakal natin itong second credit card on our next coming vlogs. And now, balik muna tayo dito kay BPI, itong primary card ko, una kong credit card. So, after 1 month ng mga request ko mga palangga to increase my credit limit, mga month of August yun eh. So, after 1 month, which is September na, himala mga palangga. Check yung aking credit limit sa parang kahapon lang, ilang days lang nakaraan. Pagka-check ko ng credit limit ko sa online account ko mga palangga kay BPI, nag-auto-increase siya, pero hindi doon sa 300,000. Nag-auto-increase siya mga palangga, naging 65,000 pesos na siya, nadagdagan siya ng 15,000 pesos. So, I'm so happy din naman na nagbibigay din pala ng auto-increase si BPI. That's my first time na makareceive ng auto-increase sa kanila. Kasi yung first request ko is, minanual ko talaga yun. Request ko talaga yun manually. Nagsubmit talaga ako ng mga documents or income documents. Pero this time, mga palangga, yung mga after rejections, diba? So, finally, binigyan din naman ako ng parang pakalma. Bigyan lang ako ng auto-increase sa another 15k. So, another 15k ulit. So, parang every laging 15k yung nadagdag. Kasi yung na-increase sa akin before, nag-request ako 15k. Kaya siya naging from 35 to 50.
Tapos ngayon, nag-auto-increase siya for another 15K, kaya naging 65K na yung credit limit ko dito kay BPMR Cashback Credit Card. So, I will be using pa din naman mga palangga itong BPMR Cashback Credit Card ko, especially sa mga groceries ko, tsaka sa mga utility bills, mga essentials, basta more than 1,000 pesos. So, gagamitin ko pa rin naman talaga itong BPI-AMOR Cashback Credit Card ko. And dito sa second type ng credit card ko, itong Union Bank Rewards Visa Platinum. So, I'm so happy meron na akong alternative payment method sa mga small purchases ko. So, gagamitin ko naman to sa mga small purchases na less than 1K or any other categories na kung saan mas maging rewarding yung aking spending dito kay rewards. So, ayun, meron na akong first big purchases tsaka for small purchases. Kaya naman, I'm so happy na meron na ako additional payment method. So, ganun pala yung yung reason kung bakit madaming types ng credit card. Yung iba, kasi nga, nisip nila yung saan sila magiging beneficial pagdating sa mga spending nila. At saka, pagdating sa technicality, may mga categories pa kasi. Like, for example, itong BPMR Cashback Credit Card, 4% siya for groceries, tapos 1% siya for utilities, ganun, tapos 0.3%, ganun for other spending. So, may mga categories siya. Kaya naman yung iba, madami sila mga types ng credit cards para ma-make sure nila na maging rewarding yung kanila mga spending for any category. So, naiintindihan ko na kung bakit madaming credit cards yung ibang mga credit card holder. So, I guess that's it for this video. Maraming salamat sa pakikinig at panonood ng ating chika minute. So, stay tuned din mga palangga kasi I'll be sharing this Union Bank Visa Rewards Platinum sa mga incoming vlogs natin. So, please make sure palike na rin mga palangga if you enjoy watching this video, and subscribe if you haven't already kung gusto nyo makareceive ng mga updates for me, and also mga vlogs natin about credit cards, mga travels, kung bet nyo din yung mga travel. So, ayun, baka you're on the right channel. Anyways, thank you so much guys for watching. Hindi ko na pang-aksayan yung mga oras nyo. Maraming salamat sa panonood. Again, this is John Paul, and always remember to be kind to yourself and to others. Thank you guys for watching. Hala, nano ko yung cellphone ko. Thank you so much guys for watching, and I'll see you on our next vlog. Bye!